Hello everyone, welcome again to our channel, Simple Techie. And for our today's video guys, I just want to share you this new segment of our channel, which is the do-it-yourself home repairs. So, alam naman natin ngayon, panahon ng quarantine, napakahirap na masiraan ng gadget kasi unang-una mahirap pumunta sa repair station or sa mga technician. So, sa segment na ito guys, naisip ko na gumawa ng mga video na makakatulong sa inyo para kahit kayo, pwede nyong repairin yung sarili nyong devices in case na magkaroon to ng mga minor problems like battery, LCD. Kasi hindi naman lahat ng mga repairs ay kailangan dali mo sa tech. May mga repairs na kahit ikaw kaya mo mismo gawin. Basta susundan mo lang na maayos yung mga instruction na papanoorin mo dito sa channel or dito sa YouTube. And you're good to go. Kailangan mo lang ng lakas ng loob. Yun. So, makakatipid ka, hindi lang ng pera, makakatipid ka rin dahil hindi ka lalabas, safe ka dahil hindi ka pupunta kung saan-saan. Diba? Kaya, so sa unang video na gagawin ko is about repairing iPhone 6 Plus LCD. So, sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano magpalit ng LCD ng iPhone 6 Plus step by step. So, kung susundan nyo lang yung video, magagawa nyo ng tama to. At wala kayong magiging problema. So, simulan na tayo after this intro. Okay guys, so hawak ko ngayon yung iPhone 6 Plus na sira yung LCD. So makita nyo gumagana pa naman yung LCD to. Kasi yung body niya is bended. Gumagana yung LCD niya kaya lang meron siyang crack dahil nga dun sa pagkakabend na grabing pagkakabend niya. Dahil malalang na hindi nasira talaga to. So ito yung parts na binili ko sa online, sa Lazada, to be specific. So this is one of the cheap parts na mabibili nyo sa Lazada pero good quality siya. So unbox muna natin itong parts na to. Check natin kung ano yung itsura niya. So, ito yung box niya, kulay black. So, I ordered it sa isang shop. So, may ilalagay ko yung link sa description kung gusto niyo malaman kung saan ko ito nabili. At, I think yung branding nito is iParts Expert kasi yun yung nakalagay sa pinaka-box niya. Sa loob ng box, makikita niyo may kasama na siyang tools. Meron na rin siyang tempered glass. At, ayan, meron din siyang QR code na mag-link sa isang video. Pero, ito na lang panoorin nyo kasi English yung video na yun. So, mas madali nyo itong maintindihan. I think. Pero nasa inyo rin kasi nyo panoorin yung manual doon sa mismong QR code nitong package. Ito yung pinaka-LCD nya. Diba? Yan ang itsura nya. Hindi kasama yung backplate na metal. Hindi kasama yung front cam at hindi rin kasama yung home button. As in bare LCD siya. May kasama siyang mga tools, SIM ejector pin. May kasama siyang plastic pry tools. Ito yung pick. Ito naman yung suction cup. At meron din siyang kasamang handle ng screwdriver. Ang hindi lang kasama dito yung header ng screwdriver kasi hindi ko talaga makita. Nakita ko na sa mga comments yun ngayong kanilang comment bakit daw walang kasamang bala o header itong screwdriver. So yun lang yung laman ng box. Skip na tayo dito. Okay guys, so dahil walang header yung screwdriver na kasama nitong tools na to, buti na lang meron akong header para dito sa particular na screwdriver na to. Ang tip po sa inyo guys, bumili kayo ng isang set ng screwdriver para sa iPhone, pentaloop screw, mahalaga yun pa kung iPhone yung bubuksan ninyo, para yun sa main to pentaloop screw na sa bottom ng iPhone, at saka Phillips screw para dun sa mga Phillips screw na maliliit. So, mura lang naman yon. Kadalasan, pag bibili kayo ng LCD, may kasama ng mga tools na yon. So, minsan din nyo na kailangan bumili. Tabi nyo na lang yun at gamitin ninyo. Pero kung hanggat maaari, makabili kayo. So, simulan na natin. Gamit yung pentaloop screw. Siyempre, yung first thing gagawin natin is tanggalin natin yung dalawang pentaloop screw sa ilalim nitong iPhone 6 Plus. So, madali lang yan tanggalin. Hindi naman yan mahigpit. Yan. So, pag natanggal na natin yung pentaloop screw, gagawin natin is kuha natin yung suction cup and then
hold natin yung suction cup, tapos medyo iangat natin siya. At gamitin natin yung plastic pry dun sa awang na lalabas dahil sa plastic, sa suction cup, saka natin i-slide para umangat yung LCD. Don't worry guys, dahil safe yan, dahil nga plastic pry tool yung gagamitin natin. Hindi magagasgasan yung frame at saka hindi mababasag yung salamin in case na gusto nyo ingatan yung salamin. Anyway guys, nga pala, pag hindi pa nabubuksan yung iPhone kahit kailan, medyo mahirapan kayo magbukas kasi masikip siya. Kasi may pandikit yan, nakadikit siya. In this case kasi yung iPhone na to, napagawa na to dati, nabuksan na to ng ibang technician. Kaya madali na lang sa akin nabuksan to. Yan. So, makikita nyo bukas na siya. Wala na rin yung ibang mga safety shield nung mga flex tulad nito. Dapat may shield yan dyan. Pero, exposed na yung mga flex niya dahil hindi binalik nung dating gumawa o ng technician yung supposed to be shield na nakalagay dyan. Kaya mahirap talaga magpagawa minsan pag hindi mo kilala o kaya hindi ko alam eh. Diba? Talagang iba tinatamad ibalik ng tama yung mga parts. So makikita nyo sobrang bended nito. Ang gagawin ko mamaya is itutuwid ko to. Pero para matuwid ko to, kailangan tanggalin ko muna yung motherboard nya. So hindi ko na ito isasama sa proseso nito kasi medyo advanced na yun. Kasi mas matrabaho yun, magtatanggal ka ng motherboard. Yan, marami kang tatanggalin dyan ng mga screws na iba-ibang sukat. So hindi ko na isasama. Sa video na to, papakita ko na lang yung about sa LCD. Pero out ng video na to, mamaya itutuwid ko yung pagkakabend ng frame na yan. Okay. Okay guys, next thing to do is ililipat natin yung mga parts galing sa old LCD papunta sa bagong LCD. Kasama na dito yung home button. So kung sira yung home button, pwede kayong bumili ng bago. Yan. Ako, in my case, bumili ako ng bagong home button kasi nga sira na rin yung home button itong lumang LCD. So ikakabit ko ito mamaya. So ngayon guys, kuhain nyo yung luma sa kabagong LCD, tapos pagtabihin nyo siya, pagkumparahin nyo yung flex nya kung paano siya sinalansan, at suriin yung maigi kung ano yung itsura nung kanyang camera sa front. Yan, para hindi kayo magkamali. Ang tip ko sa inyo, kung bago lang kayo gagawa nito, kuha kayo ng isang cellphone, tapos picturean ninyo yung itsura para hindi kayo malito. In case na mawala sa isip ninyo yung pagkakasalansan, pwede nyo balikan dun sa picture kung ano yung itsura nung tamang itsura o pagkakasalansan ng mga flex at saka nung pagkakalagay ng camera. So, yun. Sa part na to, kuhain natin yung ating Phillips screw at simulan na natin tanggalin yung pinaka metal bracket o metal cover nitong ating front camera. Okay, so una natin gagawin, tatanggalin natin yung mga Phillips screw dito sa bracket ng front camera. Make sure guys na hindi nyo mapagbabalik-baliktad yung Phillips screw. Tandaan ninyo kung ano yung posisyon ng mga Phillips screw kasi magkakaiba yung sukat ng screw dito sa part na to. Yan, kasi pag nakabalik-baliktad kayo, napagbalik-baliktad ninyo, pwedeng ma-damage yung LCD pag sobrang haba ng screw at tumagos doon sa glass. Yan, so yan. Para hindi kayo malito, kagaya ko, meron ako ditong mat na may mga box siya. O kaya naman pagkatanggal ko ng screw, dinidikit ko dun sa pinaka metal shield niya o metal bracket at tinatabi ko para makita ko yung pagkakasalansan niya. Medyo magulo, no? So ngayon tatanggalin natin yung assembly ng front camera, yung flex. Dito sa part na to, huwag kayong magmamadali. Ingatan yung maigi kasi may pandikit yan. Usually nakadikit yan, lalo na pag hindi pa napapalitan ng LCD yung iPhone 6 nyo o 6 Plus ninyo, nakadikit yung part dyan ng mic sa glass. Kaya madikit na madikit yun, kaya mag-ingat kayo. Kung minsan pwede nyo gamitan yan ng alcohol para bumitaw yung dikit. Huwag ninyo mamadaliin kasi pag napunit yan, delikado. Palit kayo ng buong flex. So, okay lang yan. Medyo abutin kayo 1 oras sa pagtanggal niyan. At least hindi siya masira. Ganun talaga sa umpisa. So, pag natanggal na natin, ililipat na natin ngayon dito sa bagong LCD. So, gaya na sabi ko sa inyo kanina, dapat natandaan ninyo yung pagkakasalansan kasi yung pinaka magiging
clue ninyo kung paano nyo ililipat sa kabila kasi pareho lang din naman ng sukat yan. So, ang technique dito guys, unahin yung ilapat yung microphone. Kasi yung microphone meron yung dot dyan. Okay guys, so magiging clue nyo dyan, meron kasi yung butas dyan, yan. Makikita nyo yan, pag lumapat yan, ibig sabihin tama yung pagkakalagay ninyo. Sunod yung lalapat is yung proximity sensors nya, makikita nyo yan yung parang glass sa ibabaw na 2 piraso. Meron din yung parang goma dyan kung saan nyo isusuksok yun. Ilapat nyo lang yun, minsan umaangat-angat yun. Meron talaga kasi hindi pa siya naka-tornilyo. Pag nilapat nyo yun, papatungan nyo yun itong earpiece o yung microphone dito sa ating tenga. Ayan, earpiece. At pag nilapat nyo na yun, kuhain nyo yung metal shield. O, check nyo muna yung front cam. Dapat nakasentro siya dun sa butas para sa front cam. Kaya lang hindi siya tabingi. Pag nilapat nyo na, ilagay nyo na yung shielding o yung metal shield. And then, pwede na natin i-fix o yan. Itornilyo natin. So, pag tama yung pagkakalagay natin, hindi yan uumbok. Dapat saktong-sakto yan, kagaya kung paano natin binaklas doon sa lumang LCD. Dapat ganyan din yung magiging itsura din sa bagong LCD na ating pinaglipatan. Okay, so guys, dapat ganito yung magiging itsura niyan ng ating front camera assembly. Check nyo rin yung flex, guys, kung may baliktad ba o tama ba yung pagkakalagay ninyo. Anyway, mamaya makikita naman natin yan kung mali o tama pag ihalagay na natin. So, first thing to do dapat talaga pag bumili ka ng LCD, bago mo i-finish, ay i-testing mo muna dito sa unit. So, yan gagawin ko. Pa-plug ko muna yung LCD without the metal bracket kasi nga this is for testing lang. Kung may problema ba sa touch, may dead pixels ba, so check muna natin kasi mahirap nang i-fix mo na bago mo i-check kasi magbabaklas ka na naman. Unfortunately, gusto ko sana itong i-check kaya lang low bat yung unit. Ayan, low bat siya, so matagal kasi itong naka-stock dito at hindi siya nakargahan. So, tinusubukan ko siya i-charge, kaya lang medyo matagal siya mag-boot. Saka, yung kanyang charging port ay punong-puno ng dumi. So, nilinis ko pa siya. Tinanggal ko pa yung mga dumi-dumi para magkarga siya ng maayos. So, yun. Kaya, hindi ko na siya na-test dito. Hinintay ko siyang magkarga. At, kinat ko muna yung video hanggang sa point na makapagkarga siya at least 10% para ma-check ko. And then after that, chinek ko na yung unit. Yan. At sa next part ng video na to ay doon na tayo sa paglilipat ng metal shielding. So, let's go. So, ngayon, ang gagawin natin is ililipat natin yung metal shielding o yung backplate nitong old LCD sa bagong LCD. Remember guys na etong backplate ay hinahawakan ng mga screws sa gilid. I think 3 screws bawat gilid. So, napakaliit ng screw na to. Importante hindi nyo mawala to kasi para hindi umangat yung etong metal shielding na to sa mismong bracket ng LCD natin. Yan. So, madali naman siyang tanggalin. Tatlo-tatlo sa parehong gilid, bali 6, at meron ding isa sa taas at meron ding isa sa baba na magkakaibang sukat. So, kung paano nyo tinanggal yung screws, maganda pag nilapag ninyo, ganun din yung pagkakasalansan ng pagkakalapag ninyo para pag ibabalik nyo na, hindi kayo malilito kung saan ba yung para dito at para dun sa kabila. So, pag natanggal na natin to, hindi pa natin to totally maaangat kasi nakadikit pa yung pinaka flex nung para sa fingerprint natin. So, yun naman ang ating tatanggalin ngayon. Pwede kayong gumamit ng tweezer or pwede rin daliri kung kaya ninyong tungkapin, pero dapat maingat kayo kasi nakadikit din yan dahil delikado rin yung mapunit. Okay, so natanggal ko na siya. Medyo nahirapan ako doon kasi nakadikit siya at ayoko naman siya madaliin kasi pwede siyang mapunit.
Actually, meron na nga tong parang scratches dahil sa unang nagpalit LCD nito. So, pag natanggalan natin pareho yon, pwede na natin iangat to kasi yung pinaka-flex nung nagko-connect sa fingerprint papunta dyan sa board ay naririto mismo nakadikit sa backplate, kaya mahalaga tong backplate na to. Bukod doon, itong backplate na to ay humihigop din ng init galing sa motherboard, kaya malaking tulong siya. Okay, so ililipat na natin ngayon tong metal plate sa bagong LCD. Tanggalin muna natin tong colored na warranty sticker. Yung iba, tinatabunan yan, ibang technician. Actually, tinatanggal talaga yan. Kasi minsan nakakadagdag din yan sa kapal ng LCD. So, pag natanggalan natin yon, lapat lang natin to as is. Wala ka nang ibang gagawin dyan. Tututok mo lang yung mga holes niya para dun sa tornilyo and you are good to go. Yan. So, pag nailapat na natin, at kuhain natin yung mga tornilyo at ibalik natin ayon sa pagkakasalansan kung paano natin kinuha. Ito, sa taas. So, yun ang kahalagahan ng nakasalansan yung tornilyo ninyo para hindi kayo malito. Inuna ko yung taas, saka yung baba. At isusunod kong ilagay naman yung mga gilid. Okay, so naikabit na natin yung backplate. Sunod natin ilalagay is yung home button. Yan, home button naman susunod natin kakabit. Kung ayos pa yung home button ng kabilang LCD, okay lang na ilipat na yun. At mahalaga din yun kasi pag bumili kayo ng bagong home button, guys, make sure, remember na hindi nagagana yung fingerprint. Ang magiging pakinabang na lang nun is for home button, pindutan na lang talaga. So, pag sa paglalapat ng home button, ganito yun, guys. Sundan nyo lang yung nakikita nyo. Lagay nyo siya dyan. Part na yan, yung flex niya is nakatutok doon sa kung saan nyo siya i-insert. At meron din yung, may butas siyang flex ng home button kung saan ipapasok nyo doon sa frame natin sa LCD para malaman yung sakto yung pagkakalagay ninyo. And then, ibibend nyo siya, tutupiin nyo para ma-insert nyo doon sa pinaka flex niya. At make sure na maingat kayo dahil sobrang nipis ng flex nito. Pagka nailagay nyo na ng tama, kuhain nyo ulit yung metal plate o yung back plate at itornilyo na natin. Okay, so nailapat na natin yung pinaka metal na umahawak sa ating home button. So we are good to go. Double check natin yung ating ginawa. Okay, so kung okay na, kuhain natin yung ating unit. And then, ilagay na natin ngayon yung ating LCD. So, parang Lego. Yan, parang Lego lang yan, guys. Make sure lang na sa tamang flex, sa tamang port. Hindi pwedeng magkabali-baliktad yan, guys, kasi mayroon yan tamang paglalagyan. So, yung unang flex is for the touchscreen, I guess. Pangalawa sa LCD. Pangatlo sa pinakababa is yung sa front cam. At sa pinakagilid naman na maliit na flex dito is yung sa ating home button or fingerprint. So, sa iPhone na to, dahil walang cover yung flex niya, hindi na natin lalagay yan dahil wala namang cover. Pero actually, may cover yun. So, pag nailapat na natin lahat ng mga at wala tayong nalimutang ibalik, pwede na nating ilapat yung LCD. So, makikita nyo sa taas ng LCD, meron niyang parang hook kung saan yung pinaka magiging lock sa pinaka-taas. Magsisimula ka sa taas, pababa. Yan, medyo idiin natin yung gilid. At maririnig nyong tumutunog yung gilid niyan para siyang naglalak. Yan, naglalak yung gilid niyan hanggang sa baba. So, paglapat na siya mula sa taas, gilid, hanggang sa baba, pwede na natin ngayon ibalik yung dalawang last pentalobe screw na ilalagay natin dito sa kanya. Sa bottom nitong iPhone 6 Plus. At ngayon, guys, okay na siya. Pagkatapos natin may balik lahat ng mga kailangan ibalik, pwede na natin itong i-testing ulit
kung okay ba siya, walang naging problema. Kung lahat ba ay functioning, home button, volume up, volume down, mute, power, at saka syempre yung touchscreen at saka yung kanyang display. So wait natin mag-boot up. Okay guys, so nag-boot up na siya ngayon. So pwede nating i-testing yung ating unit kung nagpa-function ba lahat, home button, power button, volume rockers, up and down, and mute button. At syempre yung display, yung touch, kung lahat ba ay working. And in this case, sa ating ginawang repair na ito ay working lahat, good as new. Wala tayong naging problema dito. No dead pixels. So ganoon lang kadali mag-repair. Actually, hindi siya ganoon kadali, pero kung susundan nyo naman maigi yung inyong mga napanood, kung mga paraan, at kung ilalakasan nyo lang yung loob nyo, guys, kahit kayo, kaya nyo itong gawin. So that's it guys. Thanks for watching this video. I hope nakatulong ako sa inyo. Para naman kayo makatulong sa akin, don't forget to like and subscribe. Kung pwede, pakishare na rin yung video sa inyong mga kakilala na gustong mag-repair. Kahit sila, kaya nila itong gawin. Thanks for watching guys, and I hope to see you on my next videos. God bless everyone and keep safe. Bye bye.